Hello na naman po. Nandito na naman po ako. Um, Paano nga ba namin sinimulan na aming baby step 1 na emergency fund? At saka, ano yung purpose nun? Bakit kailangan natin mag-save ng ganon? Before, talagang save lang ng save, tapos kinukuha, wini-withdraw, ganon. So, eto na may sinusunod kaming steps, talagang kung ano yung una, yun lang yung inuuna namin talagang gawin. So, well, first, paano ba kami nagsimula? Paano kami nag-start sa aming emergency fund? Actually, before, iba yung mentality ko. Nasabi ko na ipag-aaral ko yung anak ko sa private school, which is talagang pangarap ko yon kasi hindi ko nga na-experience yung ganon. So, nangarap ako na sana makapag-private school yung anak ko kasi mas advanced, mas maano doon, mas marami siya natututunan doon. Sa preschool lang naman, pero pagdating ng um, elementary, doon na siya sa public school. So, sa preschool lang, sa pagsisimulang naman sa pag-aaral. Pero, nung nag-start ako ng budget ko, sinet ko siya ng 1/8 every month for 10 months. Kailangan ma-reach ko yung goal na yon para makapag-aral siya dun sa private school, sa preschool. So, ang preschool, which hindi naman talaga siya necessary. Nasa parents lang yung ipag-aaral mo siya doon. So, yun. Nung, nung ano na, nung, ang sa aming emergency fund, ang every month namin yun, nakabudget na siya is 1,000 pesos. So, which is, kailangan namin makalikom ng 45,000. Excuse me. Kailangan namin makalikom ng 45,000, ganun. So, sinet ko siya ng 1,000 a month, which is, tatagal siya ng 3 years. So, parang kasi yung utang namin matatapos siya after 3 years pa. So, parang sinabay ko siya doon. Which is, na-realize ko na hindi pala tama. Nung na-realize ko, ang preschool, hindi naman talaga siya necessary. So, ang purpose ko lang kasi na makapag-aral ng preschool yung anak ko, so, kasi parang makapag-interact sa mga bata. Kasi, iba yung behavior kasi niya. Kasi parati lang kami nasa bahay. May mga bata dito pero konti lang. So, I've decided na, hindi mo na siya papag-aralin sa next year. Sa next year kasi talaga pag-aaralin namin siya. But then, na-realize ko kailangan namin i-prioritize yung emergency fund. Kailangan namin siyang matapos siya na madalian. Parang ganun. Kasi 30,000 in 1 year ng preschool. So, sabi ko, pag-usapan namin ng asawa ko na 30,000, parang emergency fund na namin yun. Pag, pag, pag natapos namin ng aming emergency fund, so, doon na naman kami sa aming utang maghanap ng pagbayad. So, ngayon, hindi pa kami nag-aano sa aming utang, hindi pa kami nag-focus doon. Well, nagbabayad kami monthly, but then, nagbabayad kami monthly, but then, kasi obligasyon namin magbayad buwan-buwan, but then, kailangan namin tapusin ang aming emergency fund na 45,000. So, kailangan namin yun kasi hindi natin alam kung kailan darating yung emergency. So, yun. Kaya, importante siya. So, ngayon, we set our plan, our goals na instead ng 1,000 yung aming isa-save every month sa aming yung tawag doon, emergency fund, gagawin na namin siyang 2,000, which is malaki na siya. So, times 2 na. So, yung pang-tuition ng anak namin, kasi next year, hindi na namin siya pag-aralin.
So, we've decided na bibili na lang kami ng books. Ako na lang yung magtuturo kasi na-realize ko din na ganitong age, hindi pa naman talaga kailangan matuto talaga silang magbasa. Kasi ganitong age, kailangan naglalaro pa kasi sila. Ganon. So, well, ngayon, alam na niya yung mga phonics, mga letters, ganon, mga numbers, alam na niya yung mga, tsaka maganda yung memory niya. So, we decided, ako na lang yung magtuturo, mas makakasave pa kami ng pera. So, ngayon, nag-start na kami sa aming emergency fund. So, pagkatapos namin ng aming emergency fund, 45,000, at least lang yun. Ano lang yun, starting lang yung 45,000. Na, basta na may nakasave ka lang doon sa iyong emergency fund. So, pagkatapos namin ng emergency fund, pupunta na kami step number 2 na magbayad ng aming mga utang. So, yun. Ganoon kami nagsimula. So, kaya ngayon, nagtitipid kami, nagtitipid, and we keep track to our, lahat ng binibili ko, nakalista lahat, yung mga numbers, mga presyo, mga ganon, nakalista lahat yun. Lahat yun, ano talaga yun, may process. Kailangan pagdaanan natin, kailangan tayong mag-sacrifice. So, sana sabayan mo kami sa aming journey na matapos ang aming 7 baby steps. Kasi simula pa lang ito, pag kahit nakabagay ka nun yung utang, panimula pa yan. Kasi kung titinan mo talagang 7 baby steps, parang ang dali-dali lang. Pero ang totoo, sobrang hirap talaga. Sobrang hirap i-accomplish. Kailangan talagang dugo at pawis ang ipapumuhunan mo sa baby steps na yan. So, sana matapos talaga namin. Kasi malapit na kami i-kick out dito sa bahay namin. So, dapat within 3 years, tapos na kami sa aming utang, tapos na kami sa aming emergency fund. So, para pag wala na kaming utang, wala na kaming mas madali kami makakakuha ng bahay. So, yun. So, kailangan doble kayod kami ngayon. So, doble kayod talaga. Doble-dobleng pagtitipid. So, yan. Sana sabayan niyo kami sa aming journey. Sana kayo rin. Sumabay kayo sa amin. Tingnan natin kung may pagbabago sa buhay. Which is, I'm sure meron naman talaga. So, yun. Thank you. Sana mag-like and subscribe kayo and comment below kung ano yung mga nasa isip niyo ngayon yung gusto niyo gawin. Yan lang po. Salamat.